nagsisimula sa isang magandang dalagang Diyosa na naninirahan sa kalangitan ng sinilang. Siya ay si Alonsina o mas kilala sa lugar nila na sila Onsina. Siya ay isa sa mga pinakamagandang Diyosa sa kanilang lugar at marami nagkakagusto sa kanyang mga Diyosa sa iba't ibang lugar sa buong kalawakan dahil sa aking ganda, kaya mula nung nagkalaga na si Alonsina ay napaisip siya na mag-asawa. Alonsina! Alonsina! Ate, ako'y sadyang nahihirapan sa aking mapipiling mapapangasawa. Sa dami nila, hindi ko na alam ang aking gagawin. Talagang ganyan ang pagiging Diyos sa Alonsina. Dapat mo ito pag-isipan ng mabuti at pumili ng isang lalaking hahamakan ng lahat at ipaglalaban ka hanggang sa huli. Kaya ipinasya ni Kaptan, hari ng mga Diyos, na panahon na para makahanap na si Alonsina ng kanyang mapapangasawa. Kaya maraming Diyos mula sa iba't ibang mga lugar ang sumubok makuha ang matamis na oo ng dalaga. Pero wala sa mga nakita niya ang nagustuhan niya, kaya umalis si Alonsina at nagpahinga sa kalupaan. Ako'y masyado lang naguguluhan sa mga nangyayari. Sa dami nila, ay hindi ko na alam ang aking gagawin. Hindi ako makapag-isip ng mahinahon. Isang araw sa kalupaan, may naglalaban ng mga tao at may isang dakilang pinuno na ang ngalan ay Datu Paubari, ang lumupig sa kanilang kalaban. Siya ay mahusay sa pakikipaglaban, matapang at may angking dalisay at mabuti ang hangarin. Sa hindi kalayuan, nasaksihan ni Alonsina ang kagitingan ni Datu May nagmamasid sa atin dito. Alam ko nagtatago ka lang, kaya lumabas ka na. Binibini, ikaw ay hindi pangkaraniwan nila lang. Dahil sa iyong kasuotan at ganda. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Alonsina. Ako ay isang Diyosa at nakatira ako sa langit ng sinilangan. Ako si Datu Paubari, ang pinuno ng aming banwa sa Halawod. Kinagagala kitang makilala. Hindi ako makapaniwala sa akin nakikita ngayon. Dahil ngayon lang ako nakikita na isang Diyosa. Nung bata pa lamang ako, gustong gusto ko na makakita ng isang Diyos at Diyosa. Hanggang sa nagkakilala silang dalawa at nagkikita ng palihim. Isang araw, noong nasa tamang gulang na si Alonsina, ay nagpasya na itong magpakasal hindi sa isang Diyos kundi sa isang mortal na tagalupa. At ito'y walang iba kundi si Datu Paubari. Ngunit ang desisyon niyang ito ay kinagalit ng mga Diyos, kaya nagpatawag sila ng pagpupulong. Anong pumasok sa isipan ni Alonsina at ito ay nagpakasal sa isang mortal lamang? Nipit na pinagbabawal ang pag-ibigyan ng isang Diyosa at ang isang mortal. Magplano tayo. Pahirapan natin si Paubari. Alonsina at Paubari, ang mga Diyos ay nagdesisyon na sinatayin na maang lugar ng Halawod. Kaya habang maaga pa ay magsilikas na kayo bago pa mahuli ang lahat. Kahit anong mangyari, poprotektahan ko si Alonsina. Paglalaban ko ang pagmamahala namin. Kaya lumikas na tayo sa mataas na lugar upang di maabot ng baha. Tuluyan nang nakaalis sila Paubari at Alonsina, kaya bumalik sila sa Halawod pagkatapos ng baha at nakita nila ang kalunas-lunas na pangyayari sa Halawod. Natin magtayo ng bagong tirahan, Alonsina, para protektahan tayo sa lamig at sa hindi tayo makikita ng mga Diyos sa itaas. Bakit? Ano nangyari? Masakit na ang aking tiyan. Malapit na akong mga anak. Ipaganda mo ako ng sigla.
Si Alonsina ay nag-anak ng 3 supling at pinangalanan niyang itong sina Labaw-Dungon, Humadaplon at Dumalapdak. Nagpasya sila Alonsina na basbasan nila ang kanilang anak ni Paubari sa kataas-taasang pari na si Bungot Banwa sa bundok ng Madyaas sa tirahan ng mga Diyos para siguraduhin ang kalusugan ng 3 supling. Ang pari ay gumawa ng ritual sa altar, ang pagsunog sa alanghiran at kamangyan at ang mga anak ni Alonsina at Paubari ay nagtataglay ng katapangan at kakisigan tulad ng sa kanilang ama. Inay, pwede niyo po ba ako ipaganda ng maiwanan sa lakot, pamigkis at kampilan? Narinig ko kasi yung balita sa ating banwa na may isang lugar na tinatawag na Ando, na may isang magandang dalagitan na nangyayari doon at ang ngalan niya ay Angoy Ginbitinan. Anak, hindi talaga kayo nagkakala ng inyong ama kasi dito sa mga babae. Pero desidido ko ba talaga na hanapin ang iyong napupusuan kahit hindi mo man lang siya nakikita o naririnig? Opo, Inay. Nasa tamang gulang na din po naman ako para makahanap ng aking mga pangasawa. At pangako ko po, dadalhin ko po siya dito kapag nakumbinsi ko na siya. Nagsimula na ang paglalakbay ni Labaw-Dungon papunta sa handog at ilang araw siyang naglakbay. Nagdaan siya sa mga kapatagan, lambak at umakyat ng bundok hanggang sa makarating siya sa handog. At nakipagkita si Labaw sa ama ni Ginbitinan at hiningi ang kamay ni Anggoy Ginbitinan. Pero, Iho, kung gusto mo ang aking anak na si Anggoy Ginbitinan, sundin mo ang aking kondisyon para sa iyo. Papatayin mo ang halimaw na si Manalintad at dadalhin mo sa akin ang kanyang buntot. At kapag nagawa mo yon, papayag na akong pakasal ka sa aking anak. Sige po, tinatanggap po ang iyong hamon. Pinapangako po, babalik ako ng ligtas, dala ang buntot ng halimaw. hinarap ni Labaw-Dungon ang halimaw at sa tulong ng kanyang mahiwagang pamigkis ay nagapi niya ang halimaw at kinuha ang buntot ng halimaw at dali-dali bumalik sa handog para ibigay sa ama ng kanyang babaeng mapapangasawa. Ito na po ang aking pinapangako sa inyo, ang buntot ng mabangis na halimaw. Magaling, Iho. Isa kang mahusay na mandirigma. Dahil dyan, idadaos ko ang kasal ng aking anak. Ikaw pala si Labaw-Dungon. Kami papunta sa Tarambang Burok. Susubukan namin hingin ang kamay ni Abyang Durunoon, ang kapatid ni Sumpoy na Panginoon ng Mundong Ilalim. At sadyang kaakit-akit ang kagandahan ng kanyang kapatid na si Abyang Durunoon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nagpasya bumalik si Labaw-Dungon at Anggoy Ginbitinan sa Halawod at ipinayo sa kanyang ina na alagaan na mabuti si Angoy dahil ito ay muling maglalayag papunta sa Tarambang Burok. Habang siya ay nasa daan, nakasalubong niya si Sikay Padalugdog, ang higante na may 100 kamay. Hindi ka makakadaan sa teritoryo ko at huwag mo nang subukan pa. Nahamon kita sa isang duelo. At sa kanilang paglalaban ay natalo ni Labaw-Dungon ang higante na may 100 na kamay. Siya ay nagtagumpay na makuha si Abyang Durunon. Gamit ang inagta, si Labaw-Dungon ay naglayag sa karagatan papunta sa Gadlong. Hanggang sa nakarating nito sa Tulugmatian ay nakita niya si Saragnayan. Sino ka? Sino kang nagtangkang pumasok sa aking teritoryo? Ako si Labaw-Dungon, naparito ko para kunin ang kamay ni Sinigmaling Diwata. Nagpapatawa ka ba? Hindi mo ba alam na siya ang aking mapapangasawa? Hindi ko hayaan na makuha mo siya sa akin. At naglaban sila Saragnayan at Labaw-Dungon. Umabot ng 7 taon ang kanilang duelo at sa pamamagitan ng pamlang ni Saragnayan, natagumpayan na natalo ni Saragnayan si Labaw-Dungon. Hahaha, masyado kang naghangad na makuha ang aking mapapangasawa. Ang dapat sa'yo parusahan at ikulong sa aking teritoryo habang buhay. Samantala, habang nakakulong si Labaw-Dungon, ang dalawa niyang asawa ay nagluwal ng sanggol.
Si Anggoy Ginpitinan ay may anak na lalaki na ang ngalan ay si Aso Mangga, habang si Abyang Durunon ay may anak na ang pangalan ay Abyang Baranugon. Sila ay parehong nagpunta sa Tulugmatian para hanapin ang kanilang ama. Saragnayan, pakawalan mo ang aking ama. Bata, minahamon kita sa isang duelo. Pag nanalo ka, papakawalan ko na ang iyong ama. At si Abyang Baranugon ay tinanggap ang hamon ni Saragnayan at siya ay matagumpay na nagapi si Saragnayan dahil sa kanyang lakas na minana pa niya sa kanyang ama at pareho nilang kinuha ang kanilang ama pauwi ng Hilawod. Ang pagkatalo nila Baudungon ay sadyang kinagalit ng kanyang dalawang kapatid na si Humadapnon at Dumalakdak. Si Humadapnon ay sumumpa sa Diyos ng Madyaas na maghihiganti siya para sa kanyang nakatatandang kapatid. Kaya napasa niyang maglakbay kasama ang kanyang kaibigan na magaling sa pakikipaglaban ng kampilan na si Buyong Matanayon ng bundok ng Matiula. Sila ay nagpunta ng Tarambang Buriraw kung saan ay may nakatirang sorsera na si Piganon at nagbalat kayo ito na isang magandang babae at nabihag niya ang puso ni Humadapnon. Buyong Matanayon, nakikita mo ba siya? Ang ganda niya, tara na at ating lapitan. Ako si Piganon. Nakatira ako dito sa Tarambang Buriraw. At natuloy na mahulog ang loob ni Humadapnon sa ganda ng nagbabalat kayo na sorsera at si Humadapnon ay nahulog na sa bita. Anong nangyari sa'yo, Humadapnon? Bilang nagbago ang iyong kilos at panalita, tayo ay maglalakbay papunta sa lugar ng pinuntahan ng iyong nakakatandang kapatid. Walang nagawa si Buyong Matanayon dahil nasa ilalim ng kapangyarihan ni Piganon si Humadapnon at pagkatapos ng 7 buwan ng paglagi nila sa Tarambang Buriraw ay naisipan bigla ni Buyong Matanayon na may dala silang luya at naisipan niya itong paraan upang mawala ang bisa ng salamangka ni Piganon sa kanyang kaibigan na si Humadapnon. May dala nga pala akong luya. Ihagis ko to sa apoy upang maamoy nila ang usok na galing dito para mawala ang mahikang nilagay nila. Biglang tumakbo si Piganon palayo ng bahay dahil sa amoy ng susunog na luya na ginawa ni Buyong Matanayon. Binatukan niya si Humadapnon para mawala ang mahika na nakapaloob kay Humadapnon at dali-daling umalis ng Tarambang Buriraw. Humadapnon, gising! Ano nangyari sa akin at nasaan ako? 7 buwan tayo na malagi dito dahil sa mahika ni Piganon. At nagpanggap lamang siyang magandang binibini. Kaya nagpatuloy sila ng paglalakbay para ipagiganti sila Baudungon. Hanggang nakarating sila ng piniling tubig kung saan may kasalukuyang nagaganap na salo-salo at nakita nila ang pinuno ng lugar na si Dato Umbaw Pinaumbaw. At hinayag niya na ipapakasal niya ang kanyang anak sa kung sino man makakapagtanggal ng higanting bato na nagmula sa bundok at nagpagulong-gulong papunta sa gitna ng kanilang bayan na wala pang nakakapagtanggal ng malahiganting bato na nakaharang. Ako si Dato Umbaw. Sa lahat ng mga narito, aking ipinahayag na ang aking anak ay ipapakasal ko na kung sino man ang makatanggal sa lumang higanting bato, sa kanya na ang aking anak. Dato Umbaw, hayaan niyo ako ang sumubok para tanggalin ang malahigating bato para sa aking mapapangasawa. Matagumpay na ni Alice ni Humadapnon ang malaking bato at tinupad ni Dato Umbaw Pinaumbaw ang kanyang pangako kaya agad itong naganda para sa selebrasyon ng pagpapakasal ng kanyang anak at si Humadapnon. May nakilala naman ulit si Humadapnon, ang bisita na kumanta sa kasal nila na si Brigadang Pada Sinaklang Bulawan, Diyosa ng pagkaganib. Kaya inaya niya itong hingi ng kanyang kamay para magpakasal ulit. At nakilala din ni Brigadang Pada Sinaklang Bulawan si Buyong Makabagting, anak na lalaki ni Dato Balahidyong ng Palingbukid. Hinahamon kita sa isang duelo para malaman natin kung kanino mapupunta si Bulawan. Tinatanggap ko ang iyong hamon. At sila ay naglaban. Sa huli, napagtagumpayan ni Humadapnon na makuha ang kamay ni Brigadang Pada Sinaklang Bulawan at sila ay nagpakasal at inuwi ito ni Humadapnon sa bahay ng kanyang ina na si Alonsina sa Hilawod.
Ina, ako ay maglalakbay para hanapin ang aking mapapangasawa at ituloy ang aking paghihiganti ko para sa aking nakakatandang kapatid. Sige anak, at dalhin mo itong gamit na kakailanganin mo sa iyong paglalakbay. Kasama si Dumasi. Pagkatapos magbalik ni Madapnon ay si Dumalapdap ang sunod na naglakbay para ipaghiganti ang kanyang nakatatandang kapatid sa pamilya ni Saragnayan, kaya nagpasa ito na magpunta ng Burutlakan kaadlaw at pakasalan si Lubay Lubyok hanginon. Kasama niya sa paglalakbay si Dumasig, ang isa sa pinakamalakas sa pakikipaglaban ng Madyaas. Ilang buwan pa ang lumipas sa paglalakbay nila Dumalapdap at Dumasig. Sila ay nakaharap ng halimaw na may 2 ulo na si Balanakon na nakatira sa Malabulubundukin kung saan naninirahan ng kanyang hinahanap na mapapangasawa na si Lubay Lubyok. Kaya nagplano sila na patay ng halimaw. Pero meron pang isang halimaw na nagpakita at tasadaan ito kung saan sila magpupunta. Ito ay si Uyutang, ang halimaw na may pagkakapareho sa isang paniki na may matutulis ng ngipin at may malalaso ng mga kamay. At nagdesisyon na kalabanin ito ng Dumalapdap at nagtagal ito ng 7 buwan. Gagamitin ko ang aking iwang daniwan na pinadala sa akin sa aking paglalakbay. Napapatagal na ang aking paglalakbay kay Uyutang. At dahil dito ay nagapi niya si Uyutang at nagdahilan nito ng paglindol at paghati ng mga bulubundukin. Nakilala ngayon na Negros at ang isa ay Panay. Pagkatapos nila natalo ang halimaw ay nagpakasal na si Dumalapdap kay Lubay Lubyok hanginon. At dinala niya ito pauwi ng Hilawod. Matagumpay na ekspedisyon ng 3 anak ni Dato Paobari. Pagkatapos nito ay nagwatak-watak na sila ng lugar. Sila Baudongon ay nagpunta ng Hilaga, si Madapnon ay nagpunta ng Timog, si Dumalapdap naman ay nagpunta ng Kanluran, at si Dato Paobari naman ay naiwan para pamunuan ang kanyang bayan na Hilawod na nasa silangan.